Yun. Thank you. Um, Maganda yung mga usapan namin kanina eh. Hindi yung joke ni Kagawad ah. Hindi, meron sila mga tanong eh. Gusto ko sanang ano yun muna. Kung, kung yung discipline ba ay may mga tao ba talagang walang disiplina sa sarili? Or hindi kasi natanong kanina ano. Pero gusto kong i-share sa inyo yung tanong. Ang tanong ay, yung disiplina ba, talagang meron bang tao na walang disiplina at mahirap para sa kanyang disiplinahin yung sarili niya? Katulad ng sabi ko, merong words sa Bible, sa theology, sa pag-aaral ng Biblia or ni God, theology. So, theo means God, logi means study. So, meron tinatawag na total depravity. So, if you're going to search it, total depravity means lubos na kasamaan. No, kasama dun sa lubos na kasamaan yung pagiging tamad ng tao. Kasi in the beginning, yung creation ay perfect. Kasama dun yung masipag yung ayan, okay? Yan. Yun. Kailangan pala iniikot to. Yung mga tao nung unang panahon ay masisipag talaga. Si Adan ay masipag, no? Pero simula nung nagkasala sila, nagkaroon sila ng sinful nature. At kasama doon yung pagiging tamad. Kasi ang sabi ng Diyos ay, be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. Ibig sabihin, may utos ang Diyos na maging masisipag kayo. Di ba? So, yung pagiging tamad ay disobedience. Kasama yung kasama yun dun sa total depravity na tinutukoy ko kanina pa. Ngayon, dahil may salitang tamad, nawalan na ng disiplina yung tao. Hindi na nila dinidisiplina yung sarili nila. Sa maraming aspeto, kasama dun yung sa pagsunod. So, though tayo ay medyo hirap sa pagdidisiplina sa sarili at mahirap para sa mga tao to, no? Kaya painful yung term natin kanina kasi yun yung ano sa atin eh, parang effect ng total depravity na state ng pagiging tao natin. Okay? So, sige, let's move on sa topic natin. So, last week, ang pinag-usapan natin ay part 2, husbands love as Christ loves. So sa mga hindi po naka-attend, meron po tayong video sa YouTube. Pwede nyo pong balikan para ma-review ninyo yung topic namin last week. Tapos yung last week, kasi every month nagpapalit tayo ng series natin, God's Design for Marriage, para to sa mga babae. Yung last week na topic naman ay para sa mga lalaki. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa mystery of Christ and the church. Sorry. Yan. Ang series natin ngayon ay nanggaling sa Ephesians 5 na chapter sa Bible, sa Ephesians, no, yung simula 22 hanggang 33. Okay? Verse 22 22 to 33 ng Ephesians chapter 5. So right now, ang pag-usapan natin is from Ephesians 28 to 30. Okay, let's read. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are members of
His body. Okay. So, itinuturo dito ni Paul na ang mga asawa ay dapat magmahal sa kanilang mga misis. Okay? Ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Tungkol sa husband yan. Tulad ng tao na natural na nag-aalaga at nagpapakain sa sarili niya, ganun din dapat alagaan at mahalin ng lalaki ang kanyang asawang babae. Ito ang larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Dahil tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? So, this is my introduction. Marriage is more than romance. Some people think marriage is about love songs, weddings, anniversaries, monthsaries, ano pa ba yung mga sineselebrate? Daysaries, minutesaries. Di ba? Pag mga unang araw, ganun, uy, 1 hour na tayo, so excited. Pero pag tumatagal na, parang nagbabago. So, hindi ganun yung marriage. Sabi ni Paul, it is a mystery. Kaya napaka-importante sa mga mister matutunan to. Ano ba ibig sabihin ng mystery? For you. Yung mystery, sa Tagalog yan, hiwaga o misteryo. Diba? Ginagamit to para matukoy yung bagay na malalim, mahirap intindihin, o may spiritual na kahulugan. Para bang palaisipan. Hindi madaling unawain pag sinabing misteryo. Okay? So, ang topic natin ay the mystery of Christ and the church. So, misteryo to, yung verse na to, kasi gustong ipaunawa sa atin ni Paul na yung verse na binasa natin kanina ay hindi lang about sa pagiging mag-asawa, kundi sa relasyon ni Kristo at ng iglesia. Kung hindi nyo alam yung salitang iglesia, it's ekklesia sa Greek, na ang ibig sabihin ay called out ones. Ibig sabihin, isang tao na tinawag. So, familiar tayo sa iglesia o church building. Pero ang tawag doon ay establishment. The church is the people. Okay? Para lang maunawaan nyo itong pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, pag sinabi mong iglesia, yung mga tao yun. Hindi yung church na pinupuntahan natin every Sunday or every misa or every church service. Hindi yun yung church na tinutukoy sa Bible, kundi yung tao. Ngayon, etong verse na binasa natin kanina, na ang pinatutungkulan ay yung asawang lalaki, kailangan mahalin mo yung sarili mong asawang babae, na para bang minamahal mo yung sarili mo, ay tungkol din sa pagmamahal ni Kristo sa'yo bilang ekklesia. Okay? Etong ekklesia ay different from world. Sa Bible, pag narinig mo yung for God so loved the world, ito ano lang to, FYI. For your information lang. For God so loved the world. Yung world na tinutukoy doon ay hindi yung church, hindi yung iglesia. Yung world doon ay tungkol sa mga tao din, pero hindi mananampalataya. World, meaning mga taong makamundo, hindi naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mo namang church, mga taong dating belongs sa salitang world, na naintindihan kung sino yung kanilang Diyos. Kaya sila tinawag na called out ones, ekklesia. Okay, naintindihan nyo na? May dalawang uri ng taong tinutukoy sa Bible. The world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world. Alangan naman yung earth yun. Hindi, di ba? Ang tinutukoy na world dun ay yung mga tao na hindi pa mananampalataya o hindi sumusunod sa Diyos. So, sa Bible, meron ding tinawag na church. Church, yung mga taong tinawag. Mga taong sumunod. The called out ones. Naintindihan?
Okay, so let's talk about the church. Those are the people na tinawag, na pinili si Kristo. Ito daw ay misteryo, yung binasa natin kanina, misteryo daw to ng relasyon ni Kristo at ng mga taong pinili. Okay, so, sa madaling salita, okay, hindi lang to about sa pagiging mag-asawa, pero gusto kong idugtong na yung pag-aasawa natin ay representasyon ng relasyon ni Kristo at ng iglesia. Kaya napakahalaga at napaka-importanting pinag-uusapan natin to kasi mauunawaan natin kung paano nga ba tayo minamahal ng Diyos. At nire-reflect natin yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating mga asawa. Okay? Sabi niyan sa Ephesians 5:32, "This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church." Diba? This is a mystery. Pero hindi ko sinasabi dito tungkol lang sa mag-asawa. Sabi ni Paul dyan. Sinasabi ko rin dito ay tungkol kay Kristo at sa iglesia. Sa iglesia, sa church. Okay, so, now, when the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. Hindi daw mapipigilan yung pag-aabuso kung hindi natin mauunawaan kung para saan yung isang bagay. Ngayon, maraming nagpakasal, hindi nila alam kung bakit sila nagpakasal. Akala nila masaya lang yon. Akala nila kaparehas yun sa Korean novela. Tsaka sa mga fairy tale. Akala nila yung pag-aasawa, puro feelings lang. Akala nila yung pag-aasawa ay puro kasiyahan lang. Kasi hindi nila naunawaan yung mystery ng Christ, ni Christ at ng church. Si Kristo ba ay palaging masaya? Di ba nung bumaba siya, pinahirapan nga siya dito. Sino nagpahirap sa kanya? Yung dahilan kung bakit siya bumaba. Yung world na minamahal niya. Kaya isa sa mga verses sa 1 Corinthians, hindi ko na, may separated akong topic doon. Sabi din yung pag-aasawa, magulo. Kaya dinidiscourage ni Paul na mag-asawa yung mga tao. Kung ikaw ay binata, manatili kang binata. Kung ikaw ay dalaga, manatili kang dalaga. Pero kung di mo mapigilan yung sarili mo, mag-asawa ka na lang kaysa matukso ka. Pero paalala ko lang sa inyo, sabi ni Paul, ang pag-aasawa ay magulo. So, kung magulo naman pala yung pag-aasawa, bakit meron tayong desire? Para bang ang saya-saya ng pakiramdam. And yet, we don't know the reason, the real purpose of this so-called marriage. Sabi niya, no? When the purpose of a thing is not known, abuse is inevitable. Magkakaroon ng pang-aabuso. Pagka-abuso. Kasi hindi mo alam talaga kung anong purpose ng bagay. The purpose of marriage is this: to reveal Christ's covenant with His people. Yun yung sinasabi dun sa talata. Hindi to misteryo ng tungkol lang sa pag-aasawa, tungkol to sa kay Kristo at sa iglesia. Kaya ako ito isinusulat para maunawaan ninyo na yung pag-aasawa pala, ang tunay na purpose nito is to reveal Christ's covenant with His people. Kaya mahirap mag-asawa. Kasi gagawin mo yung ginawa ni Kristo. Sacrifice. Till death. Do us part. Hanggang sa kamatayan niya, ginawa niya yung best niya para sa atin. Pag ito hindi natin naintindihan, medyo mahirapan tayong intindihin na, bakit nangyayari ito sa amin? Akala ko siya, Lord, yung binigay mo eh.
Bakit ako nahihirapan ngayon? Mukhang hindi ito yung lalaking para sa akin kasi sobrang hirap na hirap ng buhay namin sa pagiging mag-asawa namin. Si Kristo nga, pinako pa sa krus. Hanggat di ka pinapako sa krus, hindi mo pa nagagawa yung ginagawa ni Kristo. So, i-request mo lang sa asawa mo, ipapako mo na ako sa krus. Pero hindi galit si Kristo nung pinako siya sa krus, ha. Tinanggap niya yun ng buo. Bukal sa puso niya na ipapako siya dahil sa kasalanan ng asawa niya. Ano yung asawa niya? Maganda yung pangalan ng asawa niya, si Iglesia. Ang asawa ni Christ ay si Iglesia. Mababasa niyo yan sa Revelation, no? Si Christ ay bride's groom. Siya yung groom ng bride. At yung tinutukoy na bride doon ay si Iglesia, the church, you, the people of the Lord. So, medyo malalim yon, pero sa mga susunod na mga topic, maunawaan nyo pa yun eh. Pero gusto kong maunawaan nyo na ang pag-aasawa, si God yung nag-create nito. Walang ibang nagsulat nito kundi siya. Siya yung author. Siya yung creator. Sa kanyang produkto to, kaya alam niya kung paano to gumagana at ano yung purpose nito. That's why we need to study about marriage sa principle ng Biblia. Kasi nakasulat eh. O ngayon, pag eto, hindi mo naunawaan, mahihirapan kang tanggapin yung pag-aasawa na ang hirap. Akala ko magiging masaya dun sa pinanood ko sa Cinderella, happily ever after. Bakit ganito? Mas makikita mo yung relasyon dun sa mga wala pang asawa dito. Dave, di ba? Nakita mo sana dito mapanood ng tatay ko. Di ba? Ang gulo ng pamilya natin. Hindi. Joke lang pa. Peace on earth. Diba? Nagkakaroon problema, nag-aaway, nagsasakitan. Ganito ba yung pag-aasawa? Kasi nga hindi na uunawaan anong rason. At what is the purpose? Siniraan yung tatay, Love you pa. Marriage. Sorry. Ayaw, yan. Marriage is God's classroom to teach us about His kingdom. Ito yung pinakamagandang training nyo para maunawaan ninyo kung ano bang meron sa kingdom ni God. Kasi si Jesus Christ, nung siya ay nabuhay dito, ang pre-preach niya, puro kingdom, tungkol sa kingdom. At itong marriage, yung classroom natin para matutunan natin yung tungkol sa kingdom niya. I have 1, 2, 3. 3 points lang din. I have 3 points. Sa 3-point line to. 3 points. Ako lang nakaintindi. Point number 1. Marriage reveals Christ's covenant with His people. Sabi dito sa Ephesians 5:28. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. He who loves his wife loves himself. Pag mahal mo daw yung asawa mo, ipinapakita nitong mahal mo yung sarili mo. The Bible tells us about this, hindi ako. Medyo mahirap ba intindihin? Mystery kasi. Pero ngayong gabi, susubukan nating buksan yung libro ng mystery. Di ba? Parang kakaiba yun, ha? The husband's love is not just affection. It's a covenant. Ang pag-ibig ng asawa ay hindi lang pakiramdam, lambing, kundi isang tipan sa harap ng Diyos. This is not just a vow. Kasi we are culturized by this word vow. Oh, you take your vow. Oh, it's time for you to say to each other your vows. This is not just a vows. Hindi ka nangangako dito sa asawa mo. Pag humarap kayo sa altar, kaya may kasal, kasi itong covenant na to, it's you
and your husband, or you and your wife, to the Lord. It's your covenant, the both of you, nangangako sa harapan ng Diyos, kay God. Hindi kayo nangangako sa isa't isa lang. Maaari, baka may mga salita doon, nangangako kayo sa isa't isa, mamahalin kita habang buhay. Hindi, Lord, etong babaeng tong nasa harapan ko, mamahalin ko to habang buhay. Yun yung tama na pangangako. Kasi it's a covenant, hindi lang vow. Hindi lang promise to each other. But it's a binding covenant. No. So, hindi ito nakabase sa emosyon na pabago-bago, kundi sa pangako ng katapatan, pag-aaruga at sakripisyo tulad ng tipan ni Kristo sa kanyang iglesia. Yung covenant ni Christ na alam niya simulat sa Paul, nung bumaba siya galing sa langit, nagkatawang tao, sinasabi niya na sa mga tao, mamamatay ako. Sabi niya pa nga sa mga apostol, you want to be great? Can you drink of my cup? Pwede mo bang inumin din yung cup ko? Kaya ang ibig sabihin niya doon, yung cup doon, yung suffering. Kasi sabi niya doon sa prayer mountain sa Gethsemane, nung siya ay nagdadasal sa Diyos, sabi niya, pwede niyo na lang bang tanggalin yung cup na to sa akin? My flesh is willing, but my spirit is willing, but the flesh is weak. Kasi nagkatawang tao siya. Naging pang tao lang yung pakiramdam ng kanyang katawan. Pero mas pinili niyang gawin yung inutos ng Diyos Ama sa kanya. Because it's a covenant. Bumaba siya, ipinapakita niya yung pagmamahal ng Diyos Ama sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng buhay. It's a covenant. Ang tunay na pag-ibig sa kasal ay hindi lang damdamin, kundi paninindigan at panghabang buhay na pangako. Covenant means binding agreement of life exchange. Christ gave Himself for us. In marriage, spouses give themselves to each other. That's why meron tayong topic, die daily. Kasi araw-araw mong ibinibigay yung sarili mo para sa Kanya. Kaysa makipag-away ka, mas pinipili mong magpatawad, mas pinipili mong lunukin yung pride at ego mo. Pinapatay mo yung sarili mo. Napakahirap nun, di ba? Ang tagal-tagal ko na itong itinuturo pero napakahirap ko pa rin i-apply sa sarili ko. Pero at least, this session reminds us na dapat mas pinipili mong mas masaktan ka na lang kaysa sa asawa mo. Mas piliin mo na lang na para bang ikaw na lang hindi makahinga sa sobrang sakit ng loob kaysa sabihin mo lahat na masasakit na salita. Hindi. Para akong mamamatay pag hindi ko sinabi to eh. Kailangan ko sabihin sa'yo. Anak ka ng teteng mo ka. Ang pangit-pangit mo na nga. Ang taba-taba mo pa. Bakit? Gwapo ka? Pagkasalanan ng asawa mong babae, last week di ba pinag-usapan natin? Dapat ikaw bilang lalaki. Ikaw yung umaako ng kasalanan katulad ng ginawa ni Kristo. Kasalanan ng tao kung bakit sila nagkakasala. Tas yung magbabayad si Kristo, the husband. Pero si Christ, willing siya, pinako siya sa krus. Hindi siya pumalag. Kaya niya mag-send ng thousands of angels para lang patayin lahat ng gumugulpi sa kanya nung panahon na yun. Sabi sa Bible. Nakaabang yung ilang batalyon yung nakaabang? 6 na batalyon times 6,000. Yung batalyon is 6,000 yung bilang nung panahon ng Rome. 12 battalions yun. 72,000 angels yung nakaabang. Sabi sa Bible. Isang sabi lang ni Jesus Christ, bumaba na nga ako, ang hirap nitong ginagawa ko dito. Ubus yung tao.
Diyos siya eh. Makapangyarihan. Alam niyo ba sa Bible, isang angel lang pinatay yung 200,000. Isang angel lang. 200,000 yung napatay. Tama ba ako, Pastor? 200,000 yung pinatay ng isang anghel. 180,000. Parang ganun. O isipin mo yung 72,000 na anghel na nakaabang. Pero ikaw, 72,000 words na masasakit. Yung nakaabang eh. Sige lang, pag uwi mo dito, nasan ka na? Gigil na ako. Bilisan mo! Gusto mo away? Hindi, bakit pag-away ako sa'yo? 72,000 words eh. Pag nagkaharapan kayo, hindi mo mapigilan, no? Si Kristo, grabe. Habang hinahagupit siya, yung latigo na may pangkawit. 185,000 ang pinatay ng isang anghel sa Old Testament. One angel only can kill that thousands. Isipin mo yung 72,000 na anghel, mga warriors yung nakaabang, battalions, ibig sabihin warriors of God yun. Mga heavenly warriors yun. 72,000. Isa nga lang nun, baka ubos na yun eh. Isipin mo gaano ka-special si Christ. 72,000 na angel yung nakaabang. Para lang pag sinabi niyang hindi ko na kaya, God the Father, patay mo na yung mga tao. Hindi, that's His covenant. I will die for your sin. For your mistakes. For your flaws. I will die for you. Can you say it? Pwede mo ba sabihin yan sa asawa mo? I will die for your mistakes. I will die for your flaws. Ba't niyo tinatawanan? So, may natututunan ba kayo? You say it. I will die for you. I will die for you. Sabihin mo. Hindi, ayaw mo sabihin. Marriage is not a contract of convenience, but a covenant of commitment. Amen? A contract can be broken when terms fail. A contract can be broken when terms fail. 'Di ba pag may mga kakontrata tayo sa negosyo, sa kung saan man, 'di ba? Pag yung usapan ay hindi nasunod, failure, 'di ba? By doing kung ano yung naka-agree doon sa usapan sa kontrata. Broken na yung kontrata. Anong tawag doon, attorney? Breach of contract. Hindi bridge siya. Breach. Kala ko kasi dati bridge yun eh. Tulay ng kontrata. Covenant says, even if you fail, I remain committed. That is Christ's loves for the church. Pwede mo sabihin yan? Even if you fail, even if you change. Sabihin mo yan. Ayun sabihin. Sabihin nyo sa katabi nyo. Asawa nyo ba yung katabi nyo? Even if you change, even if you fail, I remain committed. Sabi dito marriage is not a contract of convenience. Sorry, yan na pala yun. Parang nagkamali, sir. Wala yung point number 2 ko. Natanggal. Nakalimutan lang yan. So, point number 2, loving your spouse is loving yourself. Point number 2. Na wala lang yun. Okay?
Sabi diyan sa verse, after all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. Okay? After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body. Diba? Inaalagaan mo yung sarili mo. Pag inalagaan mo yung asawa mo, inaalagaan mo yung sarili mo. Sabi dito sa Genesis 2:24, ito yung first marriage na natala sa sangkatauhan. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. When you hurt your spouse, you hurt yourself. Okay? You cannot abuse what you consider part of you. Abuse comes from ignorance of value. Okay? Is it clear? Principle. To mistreat your spouse is self-destruction. To bless your spouse is self-investment. Wow. Point number 3. Matatapos na ako. Practical implications. Next pa. Ito. Application. Speak life, not death. Protect rather than expose. Care rather than neglect. Point number 3. Practical implications. Kindness, care, nourishment, protection. So, bilisan na lang natin. Kindness. Love is expressed in tone, words, and actions. Okay? Maayos na tono sa pananalita man, pati sa actions. Bakit? Mahirap ba to? Hindi, mahinahon pa yon. Bulong nga lang eh. Bulong lang to, bulong. Bulong pa lang to, wag mong intayin sumigaw ako. Bingi kahit kapitbahay. Sorry na. Mag-sorry ka na sa asawa mo. Care. Just as we care for our own bodies, so must we care for our spouses' emotional and spiritual needs. Nourishment. For encouragement. Ano ba yan? Paano babasahin yan? Provision and spiritual covering. Labo kasi, tagilid kasi ako dito eh. Protection. Guard your spouse from harm, betrayal, and unnecessary pain. Ba't may T? Na dadagdagan ng tihan. Paint. Pain lang yan. May dot naman eh, di ba? Sabi dito sa 1 Corinthians, supporting verse. Your body is the temple of the Holy Spirit. Treat your spouse's body with the same reverence. 1 Corinthians 6:15-20. Basahin niyo yung buong yan. Yan yung ibig sabihin yan. Pinaiksi ko na lang pala. Okay. So, again, sabi dito sa Genesis 2:24, one flesh means indivisible unity. Indivisible unity. Ano ibig sabihin ng indivisible unity? Hindi pwedeng paghiwalayin na unity. 'Di ba? Sa atin may unit team, naghiwalay. Magkalaban na sila, 'di ba? Unit team, yung pwede paghiwalayin. Etong unity ng one flesh na tinutukoy sa Genesis 2:24, hindi pwedeng paghiwalayin. One flesh. Sino sa inyo gusto paghiwalayin yung katawan nyo? Manananggal. Di ba? Pwede rin crosswise. Pero try to imagine. Pag pinaghiwalay mo yung katawan mo, ano mangyayari sa'yo? Patay. Kulang.
Hindi, patay ka nun, di ba? Hiwalayin mo yung katawan mo sa paa mo. Ubus dugo mo dun, maglalaglagan lahat ng lamang loob mo. Yung ulo mo na lang, sige, ulo mo na lang, hiwalayin sa katawan mo. Mamamatay eh. Kaya tinatawag dyan, one flesh. Kasi hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya last month, pinag-usapan natin, divorce, di ba? Napaka-importante, matutunan natin yun. No? Next, para yun dun sa mga hindi pa nakaka-attend, para maabutan nyo yung topic na divorce, abangan nyo next year, August 2026. Pag-usapan ulit natin yun. Meron naman tayong mga video, no? May mga video tayo sa online. Hindi nga lang lahat na-upload. So, big idea. Marriage is a covenant that reflects Christ and His church. If Christ would never abandon, neglect, and destroy His church, then husbands and wives must reflect that same commitment. No? Alam mo sa Bible, sabi doon, ang pinag-isa ng Diyos, sabi sa Matthew 19 to you read that Matthew 19, the whole Matthew 19. Sabi doon sa Matthew 19:9, kung di ako nagkakamali, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ninuman. O kung pinaghiwalay mo yung marriage nyong mag-asawa, hindi ka ninuman. Baka demonyo ka. Kasi hindi naman tinutukoy sa tao eh. Huwag paghiwalayin ni numan. So pag hiniwalay mo yung asawa mo, pag nakipaghiwalay ka, anong tawag sa iyo? Hindi ka na tao. Manananggal. So, naintindihan nyo ba? Okay. Medyo masakit ba to? Intindihin? Opo. To love your wife or spouse is not optional. It is a kingdom requirement. Closing. The greatest revelation of God's love is seen in how Christ treats His bride. And the greatest revelation of your love for God is seen in how you treat your spouse. Sino sa inyo minamahal ang Diyos? Naglilista yung angel. Sa mga hindi nagtataas. Yun. Galing ah. Okay palang panakot yun eh. Eto Lord, eto hindi nagtataas ng kamay, di kanyan mahal. Oo, yung pagmamahal mo daw sa Diyos ay nare-reveal yan kung gaano mo kamahal yung asawa mo. Kasi number 1 na utos yan eh. So, for husbands, nourish and cherish your wife as your own body. For wives, respect and honor your husband as unto Christ. Together, preach the gospel through your marriage without ever saying a word. Paano mo daw ba sasabihin na mahal mo ang Diyos nang hindi mo sinasabi? Love your wife. Love your husband. Understand? How can you say you love God without saying it? Love your husband. Love your wife. Call to action. For couples, ask daily, how can I reflect Christ's covenant today? For husbands, ask, is my wife flourishing because of my love or being destroyed? Ano? Flourishing ba? O perishing? Tama. Flourishing or perishing? Ano doon? Ano nangyayari sa asawa nyo? Para sa mga babae, ask, is my respect making my husband stronger in Christ? So this is the question for tonight. So pag-uwi nyo, tanong nyo sa sarili nyo yan. O kaya, kahit ngayon, pwede yung tanongin, di ba? So you reflect. Is your marriage reflects the love of Christ to the church? Or
you're not representing Christ as your God. Are you with me? You understand? So, ipakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos, yung pagiging tunay mong mananampalataya at naniniwala sa Diyos. I know, most of you, kaya kayo umattend dito kasi narinig ninyo, biblical yung principle. Kung ganon, naniniwala kayong may Diyos at naniniwala kayong si Kristo ang tagapagligtas. Kung totoo yun, patunayan nyo sa pagmamahal nyo sa mga asawa nyo. Amen? Thank you sa time. So, we have 18 minutes. Pwede magtanong kahit na isa lang. Baka may tanong kayo. Sa mga bago po, kayo po ba ay nag-enjoy? Yung bayad po, sa baba na lang ha. Question po. Gusto niyo matapos ng maaga? Patagalin mo yung announcement, Pastor ha. Sige po. Question po. Wala? No, wala question. Alam kong natutunan nyo talaga. Additional. Offering. Daddy, wala yan sa SOP. Takeaway. Baka may takeaway dyan. Sa mga first time umattend, takeaway. Wala talaga. Sige, let's end this. Chikagawad? Okay, wag ka magturo. Sa mga first time po, sana makasama namin kayo sa susunod ulit. Dun sa mga matatagal na, baka lang, pwede naman na. Sa mga, di nga nakukumpleto eh. Pwede na kayo siguro mag-invite. Kasi yung iba, umaasa na lang sa online eh. Okay lang naman yun kasi busy sila o kaya naman. Maganda rin yun. Pero mas maganda siguro napupuno. Wala namang bayad. Pati yung pagkain, libre lang yun. Gusto namin na makapag-share. This is part of our ministry to God. Sa pamamagitan nito na-share namin si Christ. So, if you don't have any question, let's end na. Send. Lapakan natin ng Diyos. God bless po.